Bago nga magbabalik ang ating mga bida, samahan muna natin ang kanilang unang paglalakbay sa lugar ng Giltina. Kaya ito na ang chapter 1 to 2 ng Fairy Tail 100 Years Quest. Makikita nga natin itong matanda na nakatayo sa isang nawasak na nayon at siya na nga lang din ang nag-iisang nakaligtas sa trahedya at umaasa ito na magkaisa nga ang mga wizard para bilang isang proteksyon sa kanila. Ito nga palang matanda ay ang unang naglikha ng samahan ng mga wizard sa buong kasaysayan. Pumunta na nga tayo sa kasalukuyang panahon. Dito nga ipinakilala nga ni Max ang tatlong bagong miyembro ng Fairy Tail Guild sa buong kasamahan. Nasisiya naman ang ibang Fairy Tail sa mga bagong miyembro. At nagtataka naman itong si Makarov kung bakit tatlo nga lang ang sumali. Ngunit pinaalala naman ni Lisana kay Makarov na ang matanda nga mismo ang hindi gusto na dumami ang tao sa kanilang guild. Kaya naman pinakunti nga lamang nila ito. Habang patuloy naman sa pagsorpresa ang ibang miyembro ay parang naiinis naman itong si Gagel, ngunit pinakalma naman agad ito ni Livy. Nagsalita nga itong bagong lalaki sa grupo at sinabi niya na ang Fairy Tail nga raw ang pinakamahusay at kilala na guild sa buong lugar at di katulad ng ibang guild na basura lamang. Pero bigla namang nagtataka ang iba sa sinabi nito at habang gusto na nga ng lalaki na mabigyan nga siya ng trabaho, subalit sa pagpapatuloy nitong paghangad at pagmamayabang sa kanyang sarili, ay bigla itong sinipa ni Laxus na mukhang naiinis nga talaga sa lalaki. At masaya naman si Makarov na nakabalik na nga itong muli si Laxus. Sabi naman ni Evergreen na di nga dapat tinatakot ang mga bagong miyembro, ngunit di naman sumang-ayon ang dalawa nitong kasama. Sinabihan nga ni Laxus ang lalaki na wala nga itong karapatan na magsabi sa sarili nito na siya nga ay kasama sa guild. At tuluyan ngang tumakbo ang lalaki dahil sa kanyang takot habang umiiyak naman si Mary Jane dahil siya nga ang mismong nag-imbita nito, ngunit napakawala naman palang kwenta. Tanong naman ni Laxus habang tinitingnan nga ang dalawang natitirang bagong miyembro kung bakit nga ba gusto nilang sumali sa Fairy Tail Guild. At bigla naman umiyak itong bata at sumunod din itong tumakbo at umalis na rin sa guild dahil sa takot. Gayunpaman, nagsalita naman itong babae at ipinakilala niya nga ang kanyang sarili na si Toka at payag pa niya na gusto niya nga sumali sa guild ni Natsu. Nagtataka naman ang iba tungkol sa sinabi ng babae at pagpapatuloy namang paliwanag ni Toka na gusto niya nga raw si Natsu. Ipinagpatuloy pa nga ni Toka ang kanyang pagkwento tungkol sa pagtagpo nila ni Natsu dahil iniligtas nga raw ito ng bida natin at hanggang sa inanap niya nga si Natsu sa buong kasamahan. Ngunit pagsagot naman ni Makarov na may trabaho nga ito at di na muna makakabalik sa guild dahil pinasok nga ni Natsu ang isang trabaho na kahit nisa ay wala pang nakapagtapos at nakapagwagi nito na ito nga ay ang tinatawag na The 100 Years Quest. At speaking of Natsu ay habang papalapit na nga ang grupo nila sa nakaraang Wizard Guild na ang Magia Dragon ay nakasalubong nga nila ang Snow na parang katulad ng sistema ng Eternano. Habang nasisiyahan nga sila Natsu at Happy, napahanga naman ang iba dahil parang isang magic nga raw ito. At habang tinanaw naman ni Ersa ang kanilang destinasyon, ay sabi naman ni Lucy na kunting oras na nga lang ay makakarating na nga sila sa kontinente ng Giltina. Sa patuloy nga nilang paglalakbay ay nagsimula na nga magbangayan ang grupo ni Natsu dahil ang Magia Dragon nga raw ay ang pinakaunang guild na nabuo sa kasaysayan at kung ano nga bang klaseng lugar ito lalong-lalo na ang tungkol sa mga dragon. Tinawag na itong 100 Years Quest dahil 100 taon na nga ang nakalipas, ngunit wala pa rin ni isa ang nakatapos sa misyong ito. At pinaalala naman ni Lucy na pati nga si Gildart ay hindi nga rin natagumpayan ang pakikipagsapalaran dito. Pero positibo lang naman parati si Natsu na tatapusin niya nga raw ang misyong ito. At dahil na rin nasisiyahan nga itong kasama niya ang kanyang mga kaibigan. At nang makarating na nga ang grupo sa mismong guild ay para nga itong disyerto at may isang statue ng dragon sa ibabaw ng gusali. Nang pumasok na nga sila ay nabigla nga ang lahat nang may nakita silang totoong dragon sa itaas. At bumati nga ito sa kanila bilang ikasiyam na putsyam na heroes na lumakbay nga sa mismong guild. Habang natakot at nabigla nga sila Natsu, Lucy at Grace sa nakitang dragon ay nagpakilala naman ito na siya nga ay si Elipseria o ang tinatawag na ang Low Dragon at siya nga ang mismong kliyente sa ating mga bida. Nang malaman na nga ng grupo ni Natsu na itong dragon nga ang maging kliyente nila ay nagtanong naman si Ersa kung bakit wala ngang tao sa guild ng Magia Dragon. Sumagot naman ang dragon na matagal na ngang tumatanda ang mga tao dito at unti-unti ring nawawala noon pa man. At dagdag pa ng dragon pagkatapos magtanong rin ni Windy na ang bagong henerasyon nga ng mga wizard ay gusto nga rin ng bagong guild. Subalit parang may nararamdaman din kakaiba sila Natsu at Windy sa mismong dragon. Kaya naman nalaman nga nila na ang dragon na ito ay isang ang tao. Gayunpaman biglang nag-iba ng anyo ang dragon at nagpakita ito bilang isang matandang wizard.
At pagpapakilala pa niya na siya nga ang bumuo ng lahat ng Mage Guilds at unang master ng Magya Dragon na walang iba kundi ito nga ay si Elipseria. Nabigla nga ang lahat sa naging nangyari at nag-teleport naman bigla ang matanda sa sulok ng guild habang nakikipag-usap ito sa mga Fairy Tail Mages na naiirita nga ang mga bida natin sa ginagawa ng matanda. Pinuri naman ng matanda ang kanilang pagmamasid at ibinunyag nito na siya nga ay isang Dragon Slayer na katulad nga ni Acnolodia, na kung saan maaari nga siya maging dragon at maaari rin siyang makagamit ng labis na kapangyarihan. At ipinapaalala nga ng matandang wizard sa grupo ni Natsu na dapat maging maingat at maging handa nga sila sa panganib nitong misyon. Hanggang sa naging maliit nga itong matanda at pumunta sa gitna ng dibdib ni Lucy. Kaya naman sinuntok nga ito ni Natsu pero lumipat nga uli ito. Patuloy namang wika ng matanda sa pagtukoy ng mga taong sumubok nga nitong misyon na naging kasama niya at isa na nga dito si Gildart, na ito nga lamang ang mismong nakabalik sa guild habang ang iba ay hindi na nga nakabalik. At naramdaman din ng iba ang lungkot na dinadaanan ng matanda na halos ang katawan nga ni Gildart ay nawasak. Pero determinado pa rin ang grupo ni Natsu na gagawin nga nila ang misyong ito. Balikan muna natin muli ang Fairy Tail Guild, na kung saan magulo nga itong si Jovia na gusto niya nga sanang sumama kay Grace sa misyon para protektahan niya nga araw ito. Ngunit sabi naman nitong si Toka na dapat magtiwala at maghintay nga raw si Jovia sa pagbabalik ng kanyang minamahal. At pagpapahayag pa nito na babalik nga rin itong si Natsu at tatanggapin nga raw ng Fire Dragon Slayer ang kanyang pagmamahal. Mabilis naman na bumabanggit ng ibang pangalang babae si Jovia sa guild nila para nga pahinain ang loob ni Toka. Ngunit bumanggit din si Toka ng babae na parang aaagaw nga rin daw kay Gray at hanggang sa nagbabangayan nga ang dalawang babae. Gayunpaman ay may napansin naman itong si Gadget sa babaeng si Toka dahil binanggit nga dito si Briar na naging isang membro nga rin ito ng Avatar at patuloy nga itong tinutukan si Toka. Balik na nga tayo sa Magya Dragon. Dito naman ipinakita ni Elipseria ang isang kontrata na dapat pirmahan ng ating mga bida na may kaugnayan sa misyon dahil sa kahit anumang mangyari sa kanila ay walang responsibilidad ang mga kliyente. Pumirma na nga sila Natsu, Gray, Ersa at Windy habang nag-aalangan naman si Lucy dahil naalala niya nga ang sinabi ni Virgo sa kanya na baka sakaling magkita nga raw silang muli ni Aquarius sa Giltina. Kaya naman pagkatapos ng pumirma ni Lucy ay nagtanong siya kung ano nga ba ang kanilang gagawin. At dito na nga ibinunyag naman ni Elipseria na kailangan nga nilang mahuli at ikulong ang 5 dragon na tinatawag na Giltinas, the Holy Pentadrix. Nabigla nga ang lahat dahil ang kanilang misyon ay papatay nga raw sila ng 5 dragon. At dagdag pa ng matandang wizard na napakalakas nga raw nitong mga Pentadrix na itinanghal nga itong mga Diyos dahil sa lakas nito na katulad nga ni Acnolodia. Subalit nakangiti naman itong si Natsu at parang determinado na nga itong labanan ang mga Dragon Gods. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Ipagpapatuloy pa rin natin ang pagsisimula ng paglalakbay ng ating mga bida. Dito lang yan sa chapter 3 to 4, The Amazing Ermina. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan, paalam!